Pala mga ka-DIY, meron tayong DVD player dito na ang problema niyan, nagpa-auto off, tsaka nag-auto on, o biglang nag-on, tsaka pagka-on mo biglang mag-off. Yun yung problema niya. On off yung problema niya. Ayan. So subukan natin ayusin ito, kung anong pwede natin gawin para magamit natin siya ulit sa panonood ng TV, sa mga movie na pinapanood natin. So naka-on na siya, nakasaksak na. I-on natin siya. Ayan, walang display. What? Pero kanina nag-on off yun siya, mga 1 minute ang interval mag-off, tapos 1 minute mag-on ulit, tapos mag-off. Okay. Pero ngayon tuloy na siyang nawala. Ulitin natin. So mga ka-DIY, wala talaga, oh. Nagtampo na siya lalo. Yun, nag-blink. Yun, nag-on off. Kita nyo? Okay. Yun, nag-load. Nag-load siya. Ba? Nag-off. On off yung nangyayari. Naglo-load siya. Kung marinig mo yung disk umiikot. Namamatay na naman siya. So yun mga ka-DIY, gawin natin to, buksan natin siya. So mga ka-DIY, nabuksan ko na. So ito, na-tester ko na ito, ang diode nya. Sa unang tingin mo pa lang, buksan ko yung flashlight. So unang tingin mo pa lang, yung capacitor na to lobo na siya, oh. Unang tingin mo pa lang, siyempre visual. Nice. Visual inspection muna. Ayan, oh. Ito, lobo siya. So malamang yan, sa malamang may sunog yung gilid nya, oh. Blown capacitor. So yan, automatic na yan, bunutin na natin yan. Tapos tinister ko itong diode na ito na dalawa, nakatabi niya, ay kasunod niya dito. Ito halos sunod siyang kapasitor. Ito tsaka itong malaki, ano siya, shortage. So palitan natin yan, yung tatlo na yan, tatlong diode tsaka isang kapasitor. Yan lang muna nakikita ko. Tapos tingnan natin kung okay na siya. Itong diode na ito, walang problema yan dito, okay yan sila. Kahit itong transformer, na test ko na yan, okay yan. So yan lang. Bunutin ko muna yan, tapos palitan na natin. So ayan na, nabunot ko na yung kapasitor, tsaka isang diode na malaki, tsaka yung maliit na diode. So ibabalik ko tong yung
diode nung nakuha ko itong dalawa. Yan. Dahil nung tinanggal ko sila at tinister ko ulit, okay yung ano niya, okay pa yung diode na ito. Kanina kasi nung nakakabit pa, parehong pumapalo kahit baliktarin mo yung tester, yung test probe ng tester. Siguro dahil may mga may mga resistance pa na nababasa sa ibang ano, sa ibang board. So the best talaga pag bunutin mo talaga yung diode para ma-sure mo na sira o hindi. Nice. Kaysa nakakabit dyan, testerin mo siya, minsan parehong pumapalo, pero pag binunot mo na yung diode, okay pa pala siya. So ibalik ko yung dalawang diode, yung kapasitor na lang yung papalitan ko. Doon ako kukuha ng kapasitor sa lumang radyo. So ikabit ko muna siya dahil walang umahawak ng camera eh. Sige mga ka-DIY, ibalik ko na siya. So yun ang pinalitan natin eh. Yan, yung malaki ito. Oh my God! Wow! Kanina ko pa yung pinapaandar, pinatay ko lang yung speaker, baka ano tayo sa music, pinapatugtog natin. Kung napansin nyo kanina, malabo ito, tsaka pag tumutugtog, pag tumutunog yung speaker, nagbi-blink siya, parang kulang ng power. So ngayon okay na siya. Nice. Tsaka ito yung pinilitan ko kanina, yung 1000 microfarad with 10 volts. So ang ginawa ko, same lang din siya ng capacity 1000 microfarad, pero pinataas ko yung volt niya, ginawa kong 16 volt para hindi na siya pumutok agad-agad. Oh my God! Wow! Purpose kasi ng volt na yan, ibig sabihin pag lumampas ng 10 volt puputok na siya. Nice. Same capacity lang din, capacitance microfarad 1000. So yun na mga ka-DIY. So yan yung problema ng DVD nyo, yung Extreme XT912, may built-in speaker. Matagal na yung tumutugtog. Inot ko lang yung speaker. Yun lang mga ka-DIY. Salamat.